Let's look at the Ecclesiastes chapter 11. Buksan po natin ang Biblia sa Ecclesiastes po, chapter 11. Ecclesiastes chapter 11, verses 1 to 6. With Brother RV, we're gonna read alternatively. Ecclesiastes po, chapter 11, from verse 1 to 6. Babasahin po natin ang salitan. Verse 1, babasahin ko po. Ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan, sapagkat ito'y iyong matatagpuan pagkaraan ng maraming araw. Verse 3, kung puno ng ulan ng mga ulap, ang mga ito sa lupa ay bumabagsak. At kung ang punong kahoy ay mabuwal sa dakong timog o sa hilaga, sa dakong binagsakan ng puno ay doon ito mahihiga. Verse 5, kung paanong hindi mo nalalaman kung paanong dumarating ang espiritu sa mga buto sa bahay bata ng babae nagdadalang tao, gayon mo hindi nalalaman ang gawa ng Diyos na lumalang sa lahat. Today's lesson is very important. Kaya yung pag-aaralan po natin ngayong araw ay napakahalaga. The verse 1 says, "Cast your bread upon the waters." Sinabi po sa verse 1, ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan. The bread, without bread, we cannot live. Kung wala po yung tinapay, hindi po tayo mabubuhay. So bread indicates what we should have and the most important things in our life. Kaya nga yung tinapay, tumutukoy po ito sa mga bagay na meron tayo sa ating buhay. But Bible says, "Cast your bread upon the waters." Ngunit sinabi ng Biblia, ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan. So it seems like a waste. Kaya nga mukha po siyang walang katuturan. But God promised, after many days, you will find it. Ngunit pinangako ng Diyos na sa madaming araw, matatagpuan natin. So today, we're gonna study the lesson through these verses. Kaya ngayong araw po, ating pag-aaralan yung mga aral sa versikulo po na to. The "cast your bread upon the waters." Water indicates many things. Kaya nga ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan. Yung tubigan po, ito po ay kumakatawan sa maraming bagay. So Ephesians chapter 5 verse 26 says, "He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word." So the water indicates the word of God. Kaya nga sa Efeso chapter 5 po, yung tubig po dito ay tumutukoy sa salita ng Diyos. Like we become clean by the word of God. We wash it something dirty with the water, we can be cleaned by the word of God. Kagaya po ng paglilinis ng ating katawan sa pamamagitan ng tubig, ganun din po sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo rin po ay malilinis. And when we studied the John chapter 4 and chapter 7, we can see the water indicates the Holy Spirit also. At kung ating pag-aaralan yung John chapter 4 at John chapter 7, makikita po natin na yung tubig, kumakatawan po ito sa kalinisan. Let's look at the John chapter 7. Please bookmark here and let's look at the John chapter 7. Tignan po natin sa John chapter 7. Verses 38 and 39. From verse 38 po hanggang 39. Would you read? Ang sumasampalataya sa akin gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog na tubig ng buhay. Ngunit ito'y sinabi niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya sapagkat hindi pa ipinagkakaloob ang Espiritu, sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. So rivers of living water indicates receiving the Holy Spirit. Kaya nga yung ilog na dumadaloy dito ay kumakatawan sa Espiritu. So water is the Word of God and Holy Spirit. Kaya nga po yung tubig, ito po ay salita ng Diyos at yung banal na Espiritu. Cast your bread upon the waters. It means you have to devote what you have to devote your everything and your important things into the place that the Word of God is preached
and the Holy Spirit is working. Kaya nga ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan, ibig sabihin dapat ibigay mo ng buo ang iyong sarili para ipangaral yung salita ng Diyos. Then you will find it after many days. Nang sa ganun, matatagpuan natin ito sa maraming araw. Let's go back to Ecclesiastes chapter 11. Balik po tayo sa Ecclesiastes chapter 11. The water also indicates the many people or the world. Yung tubig po, tumutukoy din ito sa maraming tao o sa mundo. So that's why the verse 2 says, give a serving to 7 and also to 8. Kaya nga sinabi sa verse 2, magbigay ka ng bahagi sa 7 o maging sa 8. So the cast your bread into the water, it means you have to use your money and time and your gift to serve many people and to save the many lost souls. Kaya nga yung paghahasik po ng tinapay sa tubigan, ibig sabihin nito, yung pagbibigay mo o pag-e-effort mo ng mga oras mo, o pera mo, para sa pagliligtas ng mga tao. Unsaved people just waste their money and time and everything for not important things. Sapagkat yung mga hindi ligtas na tao, sila ay naghahasik lang sa mga walang kabuluhan. But we have to invest our precious things to the most precious work. Ngunit tayo, dapat natin ihasik yung ating mga bagay sa makabuluhang bagay. Otherwise, we will lose everything. Dahil kung hindi, mawawala po sa atin yung lahat. Otherwise, we cannot get the reward. Dahil kung hindi, wala po tayong magiging gantimpala. That's why the Bible says, cast your bread into the water. You have to devote, you have to offer your important things to the place of the Word of God, to the place of the Holy Spirit. Kaya nga sinabi ng Biblia na ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan, na ibig sabihin, ibigay mo ang lahat na kung saan nananahan yung salita ng Diyos. And the place of the Holy Spirit. At yung lugar kung saan nandun yung banal na spirito. And in order to save the losers, we have to offer our things. At para maligtas yung mga iba pang ligaw ng kaluluwa, dapat natin ibigay yung ating mga bagay. Let's look at the Romans chapter 12. Tignan po natin sa Roma, chapter 12. Romans chapter 12, verse 1. Sa Roma po, Romans chapter 12, verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatwiran paglilingkod. In the Old Testament, Israel people offered many offerings. Kaya nga sa lumang tipan po, yung mga Israelita, marami silang mga ibinibigay na bagay. In order to give the offering, in order to do the offerings, they have to prepare the sacrifice. Para magbigay po sila ng mga sakripisyo o offering, kailangan po nilang mag-sacrifice. So, for example, in order to give the burnt offering, they use the cow. They offer the cow as a sacrifice. Kaya nga para magbigay ng handog na sinusunog, nag-aalay sila ng baka. There are many cows. Kaya marami po dong baka. They are ordinary cows. Kaya nga mga ordinaryong baka. But when they choose the one cow as an offering, it becomes special. Ngunit kapag pumili na sila ng ordinaryong baka na ito, yung ordinaryong baka na yun magiging espesyal. It is separated from the other cows. Ito ay may lalayo o may bubukod na sa iba pang mga baka. And when they offer the cow as an offering, they cut from top to bottom. At kapag inihandog na nila yung baka na ito, inahati nila ito mula sa itaas hanggang sa baba. And for burnt offering, they burnt everything. At sa handog na sinusunog, ibig sabihin, sinusunog nila lahat. It indicates the real sacrifice. At ito'y kumakatawan sa totoong sakripisyo. Now, we don't need to offer the animals. Kaya nga ngayon, hindi na natin kailangan maghandog ng hayop. But Bible says, you present your bodies as a living sacrifice. So offering is our body, our life. Ngunit sinabi ng Biblia, ialay nyo ang inyong katawan, isang handog na buhay. Ibig sabihin, yung ating katawan dapat nating ialay. That will be the holy and acceptable to God, which is your reasonable service. Ito ang Diyos na ialay na buhay na banal at kasaya sa Diyos. So when we
offered our time and money and gift for the saving the lost souls and for the place that the Holy Spirit is working. It is the big sacrifice and it is the living, it is the reasonable service. Kung ihahandog natin ng ating kayamanan, katanyag, ang ating kalakasan, ganun din yung ating paglilingkod kung saan nananahan yung salita ng Diyos, ito po yung magiging makatwirang paglilingkod sa harap ng Diyos. So if no Christian offers their important things to the water, God's work cannot be done. Kaya nga kung wala pong Kristiyano yung maghahandog sa tubigan para sa Diyos, yung gawain po ng Diyos ay hindi matutupad. What's this? Ano po ito? Cat. Oh, Pusa po, kaya po pusa. and there are many mouths. At dito po, napakaraming daga. And the cat always catch the mouse. Kaya Mice. yung pusa, lagi niya pong inuhuli yung mga daga. So they discuss. They have a meeting how to be survived. Kaya nga nagkaroon po sila ng pagpupulong, pinag-usapan nila, paano tayo mabubuhay? And they discuss so many things and it's useless. Kaya nga maraming po silang bagay na pinag-usapan, ngunit wala po itong halaga. But one mice suggests very important, very good idea. Ngunit may isa pong daga na nagbigay po ng idea. He says, if we put the bell on his neck, whenever he approach, we can hear the sounds. Bell. Kaya nga kung maglalagay tayo sa leeg ng pusa ng kalembang, maririnig natin yung tunog. Then we can run away. At sa ganun, makakatakbo tayo. Everyone got surprised. That's the really brilliant idea. Kaya nga lahat ay namangha, sabi nila, napakagandang idea. Yeah, we can escape when we hear the sound. Tama, makakatakas tayo kapag narinig na natin yung tunog. Oh, everyone are so excited and agreed. Kaya nga lahat ay natuwa at sumang-ayon. Then somebody asked, who's gonna put the bell? Kaya nga may nagtanong, sino yung maglalagay ng kalembang? No mouse volunteer. Kaya nga wala po sa mga daga yung nagboluntaryo. Then even though that idea is very good, if nobody does it, it's useless. Kaya nga yung idea na yun, kahit napakaganda, kung walang gagawa nito, ito ay magiging walang halaga. God has a great plan. Kaya nga yung Diyos, meron po siyang napakagandang plano. God has a great power. Meron po siyang napakadakilang kapangyarihan. But if nobody cast the bread into the water, we cannot see the work of God. Ngunit kung wala maghahasik ng tinapay sa tubigan, hindi natin makikita yung gawain ng Diyos. That's why God says, cast your bread into the waters. Kaya nga sinabi ng Diyos na ihasik nyo ang iyong tinapay sa tubigan. Then you will find it after many days. Nang sa ganun, matatagpuan nyo ito sa pagkaraan ng maraming araw. God is working through the man. Kaya nga yung Diyos, kumikilos po siya sa tao. So if all the Christians don't want to sacrifice, the God's work cannot be achieved. Kaya nga kung wala pong mga Kristiyano yung andang magsakripisyo, yung kalooban po ng Diyos ay hindi magagawa. Now, let's look at Exodus chapter 35. Tignan po natin sa Exodus chapter 35. Exodus chapter 35, verse 29. Exodus po, chapter 35, verse 29. In the Exodus, God gave Moses the design of the tabernacle. Sa aklat po ng Exodo, dito po binigay ng Diyos kay Moises yung disenyo po ng tabernakulo. Measurement and design is perfect, great. Kaya nga yung hulma, yung sukat nito ay perpekto. But if nobody offered the materials, God cannot complete the tabernacle. Ngunit kung walang maghahandog ng mga materyales, hindi ito magagawa. That's why the Moses said, if you are willing to offer, come and offer the things. Kaya nga sinabi ni Moises, kung gusto nyo o ninanais nyo, magbigay kayo ng handog
Then verse 29, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Lahat ng lalaki at babae na mga anak ni Israel na ang puso'y napakaliw sa kanila na magdala ng anuman para sa gawain na inutos ng Panginoon sa pamagitan ni Moises na gawin ay nagdala ng mga iyon bilang kusang loob na handog sa Panginoon. Yes, they are willing to offer their offerings. Kaya nga kusang loob sila na naghandog sa Panginoon. Nobody forced them. Kaya nga wala pong nagpilit sa kanila. Just the Moses announced, if you want to offer, come and offer. Ang ginawa lang ni Moises, sinabi ito na kung gusto nyo, maghandog kayo. Then they exactly knows where they cast their bread. At alam nila kung saan nila dapat ihasik yung kanilang tinapay. Tabernacle is the place to preach the word of God. Yung tabernakulo, ito yung lugar na kung saan ipinapangaral yung salita ng Diyos. Tabernacle is the place to save the people. Yung tabernakulo, ito yung lugar na pagliligtas sa mga tao. Tabernacle is the place for Holy Spirit is working. Yung tabernakulo, ito yung lugar kung saan nananahan yung banal na spirito. So they cast their bread into the most important work. Kaya nga inihasik nila yung kanilang tinapay sa pinakamahalagang bagay. Probably whenever they visit the tabernacle, they recognize, some part, that gold I offer. Maaari, pag bumibisita sila sa tabernakulo, naaalala nila yung ibang mga materialis doon na, yung parte na yun, galing I ako, join the work of God. na sumama ako sa gawain ng Diyos. So they cast their bread into the waters. Kaya nga inihasik nila yung kanilang tinapay sa tubigan. Let's look at Isaiah chapter 6 and verse 8. Tignan po natin sa Isaiah chapter 6 verse 8. God said, the verse 8, also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send and who will go for us? At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong hahayo para sa atin? So Isaiah heard the voice of the Lord. Kaya nga si Isaiah po, narinig niya po yung boses ng Panginoon. So many people are going to hell. Marami pong tao yung mapupunta sa impyerno. They are hopeless. Kaya nga wala po silang pag-asa. What if they get salvation? Then their life also can be changed. Paano kung sila'y maligtas, yung buhay din nila ay magbabago? So God says, whom shall I send and who will go for us? Kaya nga sinabi ng Diyos, sino yung susuguin ko at sino nga hayo para sa atin? That time Isaiah cast his whole life into the water. At sa mga pagkakataon na to, ito yung oras na kung saan si Isaías, inihasik niya yung kanyang tinapay sa tubigan. That's why he answered, here am I, send me. Kaya nga sinabi niya, narito ako, suguin mo ako. Then if you study the book of Isaiah, his life seems like a waste and cursed. Kung babasahin niyo po yung aklat ni Isaías, mukha po yung buhay niya na walang halaga at parang sinumpa. It seems like somebody cast the bread into the water, literally. Mukha po itong inihasik yung tinapay sa tubigan ng literal. So the God command him to live with the naked body and the barefoot for 3 years. Kaya nga inutusan siya ng Diyos na mamuhay ng hubad sa loob ng 3 taon. He probably feel shameful. Kaya maaari talagang lubos yung pagkahiya niya. But God command him to live with the naked body. Ngunit ito yung iniutos sa kanya na mamuhay ng nakahubad. That's why he lived like that Kaya nga for 3 namuhay siya. years. Kaya nga namuhay siya ng ganun sa loob ng 3 taon. He just cast himself into the water. Kanyang inihasik yung kanyang sarili dun sa tubigan. To show that time, the Syria tried to invade Judah. Nung panahon po na yon, yung bansang Syria, sinubukan nilang sakupin yung Juda. So Judah, instead of God, they try to rely on the Egypt or other nations. Nung mga pagkakataon po na yon, yung Juda, sa halip na humingi ng tulong sa Diyos, sila ay tumulong sa bansang Ehipto. But this Egypt or Ethiopia will be captive with the naked body.
Ngunit itong bansang Ehipto at Ethiopia, ito ay mahuhuli ng hubad ng katawan. So, in order to show that what you rely on, that nations will be cursed and judged. In order to show that, God commanded Isaiah to live with the naked body. Para maipakita ito, ang ginawa ng Diyos, inutusan niya si Isaías na mamuhay ng nakahubad. So, he devoted his whole life into the water. Kaya nga, ibinigay niya yung kanyang buhay dun sa tubigan. He gave his whole life, even pride, into the place that the God is working. Ibinigay niya yung kanyang buhay, kahit yung kanyang pag-uugali, para sa Panginoon. Let's look at the Mark chapter 14. Tignan natin sa Marcos chapter 14. Mark chapter 14, verse 3. Sa Marcos po, chapter 14, verse 3. Here is Mary. Kaya nandito po si Maria. And verse 3, would you read? Samantalang siya'y nasa Betania, sa bahay ni Simon na kitongin, habang siya'y nakaupo sa hapagkainan, dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabango, purong nardo. Pinasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa kanyang ulo. So this costly oil is very expensive. Kaya nga yung pabango na to, na sisidlang alabastro, ay napakamahal. Oh. $1.2 million pesos. Kaya nga yung halaga po Ay, nito, no. 1.2 million. Uh, 120,000 pesos. So, paumanhin po, 120,000 pesos. 300 denarii. So the almost 100. No. 1.2 million. Right. Tama po, 1.2 million. What's this one? Huh. 1.2 million? Oh, 1.2 million pesos. Kaya nga, 1.2 million po yung halaga po nito. Wow, it's really expensive. Kaya nga, sobrang mahal po. So probably that was the most important thing to her. Kaya nga maaari, yun na po yung pinakamahalagang bagay para sa kanya. But she crushed it and poured all oil to Jesus. Ngunit binasag niya po ito at ibinuhos kay Jesus. Then people blamed her. Why are you wasting? Kaya nga maraming tao yung tinutya siya, sinabi sa kanya, bakit mo sinayang? So it seems like she cast the bread into the waters. Kaya nga mukha pong inehasik niya rin yung kanyang tinapay sa tubigan. But Jesus exactly knows where she is putting this costly oil. Ngunit si Jesus, alam niya po kung saan inihandog ng babaeng ito yung pabango. She offered her most important things to the most precious person. Inihandog niya yung pinakamahalagang bagay sa kanya para sa pinakamahalagang tao. That's why after many days, it returned to her. Kaya nga pagkatapos noon, pagkailan ng ilang araw, bumalik ito sa Diyos. Probably she has a amazing and glorious eternal reward. Maaari meron siyang napakaganda, napakalaking gantimpala. More amazing verse is verse 6. At napakamamangha po yung versikulo 6. Would you read? Ngunit sinabi ni Jesus, hayaan ninyo siya. Bakit ninyo siya ginugulo? Isang mabuting bagay ang ginawa niya sa akin. She has done a good works for me. Isang mabuting bagay yung ginawa niya sa akin. Think about this. This is very amazing verse. Pag-isipan niyo po ito, napakamangha po yung versikulo na to. For example, through my money, I treat the brother Arvi the dinner, nice dinner. Pagpalagay natin na yung pera ko po, nilibre ko po si Brother RB ng napakasarap na pagkain. What's the nice dinner? You know, Viking, buffet. Alam niyo po yung Vikings? Brother Arvi, let's go. I'll treat you. Kaya nga, Brother RB, tara, ililibre kita. That is good for him, right? That's he can say, you have done a good works for me.
Kaya nga, pwede niya sabihin na isang mabuting bagay yung ginawa mo sa akin. But I said, oh, I'll treat you. I'll buy for your dinner. Kaya nga, paano kung sinabi ko na, sige, ililibre kita, bibilan kita ng hapunan. Then when I paid from his wallet. Ngunit nung magbabayad na, binayaran ko po ito gamit yung kanyang pitaka. Then can he say, you have done good for me? Kung ganun, Good masasabi works niya, for me? kung ganun, masasabi niya ba yung isang mabuting bagay na ginawa mo sa akin? No, because I use his money. Hindi po, sapagkat ginamit ko yung sarili niyang pera. Actually, whatever we offer, it's given by God. Sa katunayan, anuman po yung ating ihandog, ito'y binigay na sa atin ng Diyos. So it seems like we pay through the God's money. Kaya nga mukha pong nagbayad o nagbigay tayo sa pamamagitan po ng pera ng Diyos. But God said, you have done a good works for me. Ngunit sinabi dito ng Diyos, isang mabuting bagay yung ginawa niya sa akin. That's real grace. Kaya nga napakalaking biyaya. So, no matter what we offer to Jesus, God says it is good for him. Kaya nga anuman yung ihandog natin kay Jesus, sasabihin ng Diyos, isang mabuting bagay yung ginawa niyo sa akin. So Stephen, he cast his whole life into waters. Kaya nga si Esteban, ganun din, winihandog niya yung kanyang sarili sa tubigan. Apostle Paul, he cast his whole life and money and gift and the time into waters. Ganun din si Apostol Pablo, inihandog niya yung kanyang oras, yung kanyang pera, at inihasik niya yung kanyang sarili sa tubigan. Let's look at the Matthew chapter 6. Tignan natin sa Mateo po, chapter 6. Matthew chapter 6 verse 19. Mateo chapter 6, verse 19. Would you read? Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira na ang bukbok at ang kalawang, at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. When Jesus mentioned about the treasures offering, he mentioned about the eyes. Nung binanggit po ni Jesus yung patungkol sa handog, binanggit niya po dito yung sa mata. Verse 22 and 23, would you read? Ang mata ang ilawan ng katawan, kung tapat ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuno ng liwanag. Ngunit kung masama ang iyong mata, ang iyong buong katawan ay magiging kadiliman. So it means depending on the what kinds of depending on the what kinds of eyes we have, our life will be changing. Kaya nga depende po sa linaw ng ating mata, yung ating buhay ay magbabago. So if our eyes are not good, we are living in the dark. Kaya nga kung yung mata natin ay hindi mabuti o may sakit, ito ba'y mamumuhay tayo sa kadiliman. If our spiritual eyes cannot recognize where is the most precious place and where we have to cast our bread, then we try to lay up our treasures in this world. Kung yung ating spiritual na mata ay hindi maganda, yung mga bagay na napakahalaga at yung paghahasik ng tinapay sa tubigan, hindi natin magagawa. We have to offer our bread into the place for Holy Spirit to work, and the place the gospel is preaching. Kaya nga dapat natin ihasik yung ating tinapay na kung saan yung lugar na kumikilos yung banal na spirito at kung saan ipinapangaral yung salita ng Diyos. The snake can see through its eyes, it can see the many things at the same time. Kaya nga yung ahas po, sa pamamagitan ng kanyang mata, marami po siyang nakikita. So if we consider the so many things in the world, if we look at the so many things in the world, we cannot devote our life to God. Kung atin titignan yung maraming bagay sa sanlibutan, hindi natin maibibigay yung ating buhay sa Diyos. Don't give your important things to unnecessary place. Kaya nga, wag nyo pong ibigay yung mahalagang bagay na nasa inyo sa mga wala namang kabuluhang bagay. That is real waste. Sapagkat ito po'y talagang sayang lang. But when you offered your life and time and your whole things into the place of the Word of God, that's the most precious investment. Kung ibibigay natin yung ating buhay, yung ating oras, yung ating kayamanan sa lugar kung saan nananahan yung salita ng Diyos, ito po'y pinakamahalaga.
Dove can see the only one thing at the one time. Kaya ngayon, Diyos, kaya niya pong tignan yung isang bagay. So when we get salvation, our life and our eyes become very simple. Kung tayo po italigtas, yung ating mata po, napakasimple lang. I want to save more losers. Ang isipin natin, gusto ko pong magligtas ng marami panligaw ng kaluluwa. I want to serve the church and our Lord. Gusto kong maglingkod sa church, ganun din sa Diyos. That's why when we distinguish this is important or not important, it's very simple. Kaya nga kung titignan natin yung alin yung mga mahalaga at yung alin yung hindi, napakasimple lang. Is it helpful to save more losers? Nakakatulong po ba yung pagliligtas ng mga ligaw na kaluluwa? If it's helpful, it's worthy to cast our bread into that place. Kung ito'y makakatulong, ito'y may kabuluhan na ihasik yung ating tinapay sa lugar na yun. So when our eyes become simple, it becomes powerful. Kung yung ating mata ay magiging simple na, ito po yung magiging makapangyarihan. Let's go back to Ecclesiastes chapter 11. Balik po tayo sa Ecclesiastes chapter 11. Verse 1, cast your bread upon the waters. Ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan. What's your favorite food? Ano po yung mga paborito niyong pagkain? One of my favorite food is bulalo. Ang isa po sa paborito ko ay bulalo. Bulalo, it take a long time to cook, right? Kaya nga yung bulalo po, di ba, matagal ito bago maluto. Somebody cook bulalo for 5 hours. May mga nagluluto po ng bulalo, pumapatak po ng 5 oras. Boiling, and the seasoning, and it took long time. Kaya nga pinapainit, isinasalin, gumugugol po ng mahabang oras. Finally, it's done. Kaya nga pagkatapos po noon, luto na. And somebody bring it to the river and threw it. Kaya nga may nagdala po nito sa ilog at tinapon. Everyone says, sayang, Kaya nga sasabihin ng mga tao, sayang. it's wasting. Kaya nga sinayang lang. The cast your bread upon the water. It seems like we waste our time and money and life. Kaya nga yung paghahasik ng tinapay sa tubigan, mukha po itong walang halaga. After we get salvation, yesterday, I heard one brother's testimony. Pagkatapos po ng ating kaligtasan, kagaya po kahapon, narinig ko po yung isang patotoo ng isang brother. Even though he attended church for many months, he was not saved. Na kahit umadalo na po siya sa church, sa loob ng ilang buwan, hindi po siya ligtas. But he realized he's not saved. Ngunit magandang pagkakataon, naunawaan niya po dito na hindi siya ligtas. And when we listen again, he really repent and get salvation. At nung siya ay nakinig po muli, talagang nagsisi po siya at naligtas. Then he told me, he's so thankful. That's why he wants to offer something more to the Lord. Kaya nga sinabi niya po sa akin, sobra siya nagpapasalamat, kaya nagkaroon po siya ng puso na gustong maghandog sa Diyos. But he has to support the family. Ngunit kailangan niya pa pong suportahan yung kanyang pamilya. And his phone was broken, so he need to buy the new cell phone. Kaya nga yung cellphone niya rin ay sira, kailangan niya rin bumili ng bagong cellphone. So, Pastor, what should I do? Kaya That's his question. Kaya nga tinanong niya ako, Pastor, ano yung kailangan kong gawin? Very good question, right? Napakaganda po ng tanong niya. He's thinking how to offer to the Lord. Siya po yung nag-iisip kung paano maghandog para sa Diyos. He's willing to offer something more. Kaya nga, handa po siyang maghandog ng higit pa. Nobody forced him to offer something more. Kaya nga wala po nagpilit sa kanya na maghandog ng higit pa. But when he really gets salvation, he's naturally so thankful, so he's willing to offer, he's willing to cast his bread into waters. Ngunit nung siya po ay talagang tunay na maligtas na, nagkaroon po siya ng pagkukusa na ihasik yung kanyang tinapay sa tubigan. Who can say this is wasting? Sino po yung makakapagsabi na wala itong kabuluhan? Of course, we need the balance. We need to support our family. We need to buy the new cell phone. But we have to think how to offer our things into the water.
Opo, kailangan natin maging balanse. Kailangan nating suportahan yung pamilya, kailangan natin bumili ng bagong cellphone, pero dapat natin pag-isipan paano natin iahasik yung ating tinapay. Because God promised, after many days, you will find it. Sapagkat yung Diyos ay nangako na matatagpuan natin ito pagkaraan ng maraming araw. So the many days, this is important. Yung maraming araw, ito po yung napakahalaga. Until we find it, we need the patience. Hanggang sa matagpuan po natin ito, kailangan po natin ng pagtitiis. Sometimes we expect when we cast the bread into the water, we expect to get it immediately. Kung minsan po, pag inahasik natin yung ating tinapay sa tubigan, iniisip natin na makukuha natin kaagad. We like the instant, Gusto po natin ng mabilisan. instant noodle, Instant noodles, instant karma, instant revenge. karma, ganyan. Pagiganti. And we like the something instant. Kaya nga gusto po natin lagi yung mga instant, yung mabilisan. But Bible says, after many days. Ngunit sinabi po ng Biblia, pagkatapos ng maraming araw. What a nice if we save our family in one single day. Di ba napakaganda kung maliligtas po yung ating pamilya sa loob ng isang araw? What if we can see our result whenever we cast our bread into the water immediately? Paano kung makita po natin agad yung resulta sa tuwing inahasik natin yung ating tinapay sa tubigan? But God says, after many days. Ngunit sinabi po ng Diyos, pagkaraan ng maraming araw. Because through many days, while we are enduring, we learn the patience. Sapagkat sa maraming araw po na yun, ating matututunan kung paano tayo magtiis at magtiyaga. While we are enduring all the days until we find our things, we learn how to rely on God and our faith is growing up. Kung ating pong matututunan kung paano magtiis hanggang sa dumating yung araw na binigay ng Diyos, atin din pong matututunan kung paano humingi ng tulong at magtiwala sa Diyos. In John chapter 11, Jesus heard that Lazarus is about to die. Kaya nga sa John chapter 11, narinig po ni Jesus na si Lazaro ay malapit nang mamatay. But Jesus stayed 2 more days. Ngunit si Jesus ay nanatili po siya ng 2 araw pa. And when he heard that Lazarus died, he visited him. At nung narinig niya na po na namatay na si Lazaro, saka po siya bumisita. So, and then Jesus called the Lazarus, come out. At tinawag po ni Jesus si Lazaro, sinabi niya, Lazarus, lumabas ka dyan. Jesus made the Lazarus arose from the death. Kaya nga ginawa po ni Jesus na si Lazaro ay mabuhay pagkagaling sa kamatayan. Through this thing, Jesus taught the people, Jesus is a resurrection and life. Sa pamagitan po ng gawain nito, ipinakita po ni Jesucristo sa mga tao na siya yung pagkabuhay muli. So, to give the more important lessons, Jesus delayed His work. Para mabigyan po sila ng magandang aral, ipinahintulot ni Jesucristo na manatili pa ng ilang araw. In order to give us the more important lesson and the more reward, God sometimes delayed His work. Para mas mabigyan pa ng magandang aral at mas magandang gantimpala, binibigyan ng Diyos ng ilang araw pa bago ito mangyari. So, in order to get the fruits, it takes a time. Kaya nga, bago natin makakuha yung bunga, ito po'y gumugugol pa ng mahabang oras. Let's look at James chapter 5. Tingnan po natin sa Santiago chapter 5. James chapter 5 verse 7. Sa Santiago chapter 5 verse 7. Seven and 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya maging matyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hinihintay na magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na siya'y nagtitiis para dito hanggang sa ito ay tumanggap ng una at uling hulan. Maging matyaga rin kayo, patatagin ninyo ang inyong mga puso sapagkat at magdating ng Panginoon ay malapit na. Long time ago, I and Eun-chan, my son,
joined the cell group fellowship. Matagal na panahon na po yung aking anak na si Brother Unchan nag-join po ng Cell Group Fellowship. Then the sister served the kamote, At yung mga sister, nagbigay po ng kamote. and he really liked it. At gustong-gusto niya po ito. Oh, it's masarap. Sinabi niya na masarap. Then the host sister was so happy, and she said, you bring some branch of the kamote tree. Kaya nga yung sister po na nagpatuloy ng bahay, siya po ay natuwa at nakita na nagdala pa ng sanga ng kamote. When you plant, you can harvest kamote. Kapag ito'y tinanim mo, makakapag-ani ka ng mga kamote. So he was so excited. Kaya nga, tuwang-tuwa po siya. On the way to home, he kept asking, today we're gonna plant, Daddy. Kaya nga nung pauwi po kami, lagi niya sinasabi sa akin na magtatanim tayo. Right after we arrive, we're gonna plant, Daddy, right? Pagdating natin, magtatanim agad tayo. He's so excited. Kaya nga, tuwang-tuwa po siya. When we arrived, he pushed me, we have to plant. Kaya nga pagdating namin, tinulak niya ako at sinabi niya, kailangan natin magtanim. So I dig the ground and the plant. Kaya nga, hinukay ko po yung lupa at tinanim ko. Then he asked me, Daddy, tomorrow, can we harvest kamote? Kaya nga sinabi niya sa akin, Daddy, pag bukas ba, makapag-ani na tayo ng kamote? No, it take some months. Sinabi ko na hindi, gugugol pa ito ng mga buwan. Even though we give the water, a lot of water, a lot of nutrition, we cannot harvest kamote in one single day. Kahit magbuhos tayo ng maraming tubig o pataba dito, hindi natin maaani yung kamote sa loob ng isang araw. That's why the farmer is waiting until the harvest time. Kaya nga yung mga magsasaka, nagtitiis sila at naghahantay hanggang sa pag-ani. See how the farmer waits for the precious fruits of the earth, waiting patiently for it until it receive the early and the latter rain. Kaya nga sinabi dito na kagaya ng magsasaka na mahalagang bunga ng lupa na nagtitiis para dito hanggang sa tumanggap sa una at huling ulan. Rain indicates the God's grace. Yung ulan po, ito po'y tumutukoy sa biyaya ng Diyos. So depending on depending on the seasons, depending on when we really need the grace of God, God give us the grace. Early rain or later rain. Kaya nga, depende sa panahon na ibibigay ng Diyos, siya yung magbibigay sa atin ng ulan. Until that time, we should be wait. Hanggang sa dumating po yung panahon na yun, dapat po tayo maghintay. We have to wait patiently. Then, like a farmer harvests the fruits, we will see the great reward. Dapat po tayo maghintay ng may pagtitiis kagaya ng magsasaka na naghihintay bago niya likumin yung kanyang gantimpala. That's why the verse 8, you also be patient. Kaya nga, Establish your hearts. kaya nga sinabi rin sa verse 8, maging matyaga rin kayo, patatagin nyo ang inyong mga puso. When the God's answer delayed and delayed for many days, our heart becomes weak. Kapag yung Diyos po hindi agad sumasagot sa mga panalangin natin, yung ating pong puso ay nangihina. That's why the Bible says, establish your heart. Kaya nga sinabi po ng Biblia, patatagin ninyo ang inyong mga puso. You should be patient. Wait. Then, after many days, you will find it. Dapat kayong maging matyaga na maghintay sapagkat pagkaraan ng maraming araw, matatagpuan natin ito. Let's go back to Ecclesiastes chapter 11. Balik po tayo sa Ecclesiastes chapter 11. Before that, let's look at the Psalm number 92. Bago po to, punta po muna tayo sa Awit chapter 92. Psalm number 92, verse 12. Sa Awit chapter 92, verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang matuwid ay umuunlad na parang puno ng palma at lumalagong gaya ng sedro sa Lebanon. Saved people like a palm tree and cedar in Lebanon. Kaya nga yung mga ligtas po ng mga tao, para po silang puno ng palma at sedro sa Lebanon. The righteous shall flourish like a palm tree. Ang matuwid ay umuunlad na parang puno ng palma. Palm tree
from the seed to the harvest, it take 10 years. Kaya nga yung puno po ng palma, para po umunlad o umusbong, tumatagal po ito ng 10 taon. 10 years. So, in order to harvest, you have to wait for 10 years. Kaya nga, pag-isipan nyo po, bago mag-ani, kailangan mo magantay ng 10 taon. But once it start to bear the fruits, it bears a lot of fruits. Ngunit kapag ito po ay nagbunga na, ito ay nagbubunga ng napakaraming bunga. After 10 years, it bears 8,000 fruits, Pagkaraan ng 10 taon, ito ay nagbubunga ng 8,000 bunga. more than 150 years. Sa higit kumulang na 150 years. So if we think about these many fruits and for a long time, we can wait 10 years. Kung pag-iisipan natin na ganito yung magiging bunga niya, maantay natin yung 10 taon. In our Christian life, sometimes God answered very slowly. Sa ating pong buhay Kristiyano, kung minsan yung Diyos, sumasagot siya sa atin ng mabagal. But if we are patient and wait until God's time, we can see the lot of fruits. Ngunit kung tayo magiging matyaga at magtitiis, makikita natin yung napakaraming bunga. Sometimes we compare ourselves to other brethren. Kung minsan, pinagkukumpara natin yung ating sarili sa ibang mga kapatid. They have many fruits, but I have no fruits. Bakit sila napakaraming bunga pero ako wala? I'm shy to attend the church. Ganon, nahihiya na ako umatin sa church. No, this is not the will of God. Hindi po ito yung kalooban ng Diyos. All the time for everyone to bear the fruits is different. Yung lahat po ng pagbunga sa bawat isa sa atin ay magkakaiba. So when I check banana is very fast to grow up. Nung tinignan ko po yung puno ng saging, mabilis po magbunga. So from the fruit, the seed to the harvest, it take only 1 year. Magmula po sa binhi hanggang sa pag-ani ng bunga, tumatagal lang ito ng 1 taon. But mango, 5 to 8 years. Ngunit yung mangga naman, 5 hanggang 8 taon. Then the walnut, it take 10 years. At yung walnut po, tumatagal ng 10 taon. But there is the ginkgo tree, ginkgo. Meron po dito yung 5 tree. Ginkgo tree needs 30 or 40 years to harvest. Yung 5 tree po, kailangan po ito ng 30 to 40 years bago anihin. So think about this. Why I don't bear the fruits? We can think. We can ask ourselves, right? Pag-isipan niyo po ito. Pwede natin tanungin sarili natin, bakit hindi ako nagbubunga? Other brethren, they evangelize their family and within 1 year, many people got salvation. But why not? Yung ibang mga kapatid, marami na agad yung bunga, pero bakit ako wala pang bunga? Then God will say, they are banana tree and you are ginkgo tree. At sasabihin ng Diyos sa kanya, sila ay mga puno ng saging, ikaw ay puno ng 5. Tama ba ba? So, there is no problem, even though we bear the fruits slowly. The important thing is, we have to cast our bread into the waters. Kaya nga, wala pong problema kung matagal ka magbunga. Ang pinakamahalagang bagay po, yung ihasik yung tinapay sa tubigan. Here is a small vessel and a big vessel. Nandito po yung maliit na tasa at malaking banga. Which one take more time to make? Alin po dito yung mas matagal na mapuno? Big one. So in Korea, we have a saying, 대기만성. It means big vessel take more time to be made. Sa Korea po, merong kasabihan na ibig sabihin po nun, gumugugol pa ng mahabang panahon. So we cannot compare all our Christian life in the same measurement. Kaya nga hindi po natin pwedeng ikumpara yung ating buhay Kristiyano ng pare-parehas na timbangan. This brother evangelized his family within the 1 year, 2 years, then why not me? They can be banana trees. I can be the ginkgo tree. Bakit yung brother na to na evangelize niya yung kanyang pamilya sa loob ng 1 taon, bakit ako hindi ko magawa ito? Maaari yung brother na yon puno siya ng saging, ikaw naman ay puno ng 5. That's why if we are not patient, we can make a big
big mistake. Kaya nga kung hindi po tayo matyaga at magtitiis na maghihintay, makakagawa po tayo ng malaking pagkakamali. I plant a ginkgo tree. Magtatanim ako ng 5 tree. So I have to wait at least 30 years. Kaya nga, kailangan ko maghintay ng at least 30 years. But I think this is a banana tree. Pero iniisip ko, ito ay puno ng saging. So I cannot wait. Kaya nga, hindi ako maghihintay. Why it doesn't bear the fruit? Ngayon, bakit hindi nagbubunga? Is there any problem? May problema kaya? So I pull out and check the root. Kaya nga, bubunutin ko ito at titignan ko yung ugat niya. And I think it died. At titignan ko at sa tingin ko, ito'y patay na. I think it's useless. Titignan ko, ito'y wala ng halaga. If I throw it, I make a big mistake. Kapag tinapon ko na ito, makakagawa ako ng malaking pagkakamali. Sometimes we think our Christian life like this. Kung minsan, pinag-iisipan po natin yung ating buhay Kristiyano na parang ganito. Why I don't bear the fruits? Bakit hindi ako namumunga? You have to wait. Kailangan mong maghintay. About the salvation and about the fruits, you have to wait. Kagaya ng kaligtasan para sa iyong bunga, ang kailangan mong gawin ay maghintay. But sometimes we are not patient. Pero kung minsan, hindi po natin ito magawang magtiis. So we just decide very without enough fellowship, without enough prayer, we just decided. Kaya nga, bigla-bigla na lang tayo nagdesisyon kahit walang sapat na panalangin at sapat na fellowship. It can be a big mistake. Kung ganun po, ito'y magiging malaking pagkakamali. So let's look at the Luke chapter 8. Tignan po natin sa Lucas chapter 8, verse 15. verse 15. But the ones that fell on the good ground are those who, having heard the word with a noble and good heart, keep it and bear fruits with patience. At ang nahulog sa mabuting lupa ay silang na pagkatapos marinig ang salita, ay iningatan ito sa isang tapat at mabuting puso at nagbubunga ng may pagtsatsaga. We can bear fruits with patience. Tayo po ay magbubunga kung meron tayong pagtsatsaga. So God says, you will find it after many days. Kaya nga sinabi po ng Diyos, matatagpuan mo ito pagkaraan ng maraming araw. And let's go back to Ecclesiastes chapter 11, Balik po tayo sa Ecclesiastes chapter 11, verse 3. sa verse 3 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung puno ng ulan ang mga ulap, ang mga ito sa lupa ay bumabagsak. At kung ang punong kahoy ay mabuwal sa dakong timog o sa hilaga, sa dakong binagsakan ng puno ay doon ito mahihiga. If the clouds are full of rain, they empty themselves upon the earth. Kung puno na ng ulan ang mga ulap, ang mga ito sa lupa ay bumabagsak. The clouds indicates the sadness or suffering. Kaya nga yung ulap, ito po'y kumakatawan sa kalungkutan at kahirapan. So in the lamentation, when the Israel was destroyed by Babylon, the Bible says the cloud covered Israel. Kaya nga sa aklat po ng Panaghoy, nung time po na winasak ng Babylonia ang Israel, binalutan po ng ulap yung mga Israelita. Then the rain indicates the grace of God. At yung ulan po dito ay tumutukoy sa biyaya ng Diyos. So what does it mean? If the clouds are full of rain, they empty themselves upon the earth. Kaya nga ano pong ibig sabihin nito? Kung puno na ng ulan ang mga ulap, ang mga ito sa lupa ay bumabagsak. Here is cloud, Narito yung isang ulap. and it's not enough. It doesn't have enough rain, so it doesn't rain. Kaya nga wala pa po itong sapat na ulan, kaya nga hindi pa bumabagsak. But when it's full of rain, it rains. Ngunit kung ito'y puno na ng ulan, ito'y babagsak. Of course. Tama. It's very natural, right? Kaya nga natural lang po ito. But in our life, if we don't have enough tears and the suffering, we cannot experience God's grace. Parang kagaya po sa ating buhay, kung wala tayong malilikom na sapat na kahirapan o pag-iyak, hindi natin mauunawaan yung biyaya ng Diyos. These clouds wants to rain.
Kaya nga yung ulap po na ito, gusto niya nang bumagsak yung ulan. But it doesn't have enough rain. Ngunit wala pa po siyang sapat na ulan. Then there is no rain. Kung ganun, wala po yung tunay na pag-ulan. So, if we don't experience the enough suffering and tears, we cannot experience God's grace. Kaya nga kung hindi natin pagdaranasan yung maraming kahirapan at pag-iyak, hindi natin maunawaan yung biyaya ng Diyos. Let's look at Deuteronomy chapter 11. Tignan po natin sa Deuteronomy chapter 11. Deuteronomy chapter 11, verse 14. Sa Deuteronomy po, chapter 11, verse 14. I'll give you the rain for your land in each season, Ay ibibigay ko ang ulan ng inyong lupain sa kanyang kapanahunan. the early rain and the latter rain. Ang una at huling ulan. So it means in the exact timing, the perfect timing, God give us the grace. Kaya nga, ibig sabihin po nito, sa perpekto o sapat na napagkakataon, ibibigay ng Diyos sa atin yung ulan. The early rain, God give the early rain because they need the early rain. Yung unang ulan. Ito yung binibigay ng Diyos sapagkat ito yung kailangan nila. God allowed to rain the latter rain because they need the latter rain. At dito, pinahintulot ng Diyos yung huling ulan, ibig sabihin, ito yung kailangan nila. God doesn't give us the rain. It means we need to wait. Hindi pa binibigay sa atin ng Diyos yung ulan, ibig sabihin, kailangan natin maghintay. But on the God's time, God will give the rain. Ngunit sa panahon ng Diyos, yung Diyos yung magbibigay sa atin ng ulan. God knows the perfect time to give the rain. Sapagkat alam po ng Diyos kung ano yung perpektong pagkakataon kung kailan niya ibigay sa atin yung ulan. So when you study the book of Ruth, you can see the word now. Kung pag-aaralan po natin yung aklat ni Ruth, makikita po natin yung salita dito na kaagad. No. Ngayon. Ngayon. Sorry po. So when the Ruth worked in the field, at that time, at that moment, Boaz visited the field. Kaya nga nung panahon po na nagtatrabaho sa palayan si Ruth, yun din po yung pagkakataon na bumisita sa kanya si Boaz. So we cannot see that this is coincidence. Kaya nga hindi po natin pwedeng sabihin nito na nagkataon lang. At that time, God guided the Boaz to meet Ruth. Sa pagkakataon po na yun, eksaktong panahon, ginabayan po ng Diyos si Boaz na makita niya si Ruth. Then they got married, and from their sons, the David was born and the Jesus was born. At nung sila'y kinasal sa pamamagitan ng kanilang anak, isinilang si David at sa lipi ni David, doon ipinanganak si Jesus. God knows the perfect timing. Kaya nga alam po ng Diyos yung perpektong panahon. When we look at the 1 Kings chapter 11, there is the widow of the Zarephath. Kung titignan po natin sa unang hari, nandito po yung balo ni Zarephath. Then the prophet Elijah visited her. At si Propeta Elijah po, bumisita sa kanya. But everyone knows, that time, what did this widow try to do? Kaya nga, alam niyo po, ano yung ginawa nung balo na ito? She tried to commit suicide. Siya po yung nagtangkang magpakamatay. But at that time, God sent Elijah to this widow. Ngunit sa pagkakataon din po na yun, sa oras din po na yun, dinala ng Diyos si Propeta Elijah para iligtas yung balo na to. God knows the perfect timing to give us His grace. Kaya nga alam po ng Diyos yung perpektong panahon kung kailan niya ibibigay sa atin yung biyaya. And He knows how much we need the grace. At alam niya rin po kung gaano natin ninanais na kailangan yung biyaya. So let's look at Deuteronomy chapter 32. Kaya nga, tignan po natin sa Deuteronomy chapter 32, verse 2. Sa verse 2 po. Would you read? Oo, iniibig niya ang bayan, lahat ng kanyang mga banal na nasa iyong kamay, sila'y sumusunod sa iyong mga yapak na tumatanggap ng tagubilin mula sa iyo. This verse really touched my heart. Kaya nga yung versikulo po na ito talagang
hunimok ko yung aking puso. as a raindrops on the tender herbs. So if the herb is very tender, if the rain is very heavy, all died. Kaya nga ibig sabihin po dito, yung aking aral ay mapatak na parang ulan, na ibig sabihin, lahat po ng mga bagay pwedeng mamatay. That's why God just give the raindrops on the tender herbs. Kaya nga sinabi po dito na sa pamamagitan ng pagpatak ay binibigay po ng Diyos yung magandang hamog. Showers on the grass. So because the grass can endure the showers. Kaya nga sinabi po dito yung hamog, gaya ng ambon na malambot sa damo, ibig sabihin yung damo kaya niya po itong tiisin. So God knows exact amount of the grace which we need. Kaya nga alam po ng Diyos kung gaano kasapat yung kailangan nating biyaya. Naintindihan po? So think about this. What if you give the 1 million pesos to the 7 years old child? Kaya nga pag-isipan niyo po ito, paano kung magbigay kayo ng 1,000,000 sa 7 taong gulang na bata? Giving the lot of money is good things. Kaya nga, oo, yung pagbigay ng mga bagay ay mabuting bagay. So all the pockets is full of money. Kaya nga yung lahat ng kanyang bulsa ay puno ng mga salapi. I want to make my child rich. Kaya nga gusto kong gawin yung aking anak maging mayaman. So lot of money is on the pocket. Then what happens? Kaya nga nilagay niyo yung mga pera sa bulsa. Ngayon, anong mangyayari? He will be kidnapped. Ganon, siya po ay pwedeng makidnap. It's not blessing. Kaya nga, hindi po ito yung biyaya o pagpapala. Giving the exact amount of money to that age person is blessing. Yung pagbibigay po ng sapat lang na pangangailangan na pera sa edad po ng tao na yun po yung biyaya. So if we cannot handle the money, but what if we have a lot of money? Then we depart from God. Kung marami tayong salapi o pera, nang sa ganun, pwede tayong umalis o lumayo sa Diyos. We are busy to spend the money for the worldly things. Tayo magiging abala sa paggastos ng mga salapi na yon sa mga makabundong bagay. But if we are ready, we deeply considered how to use the money for the Lord. Ngunit kung tayo magiging handa, ating mapag-iisipan na pag-ingatan yung paggamit ng ganong salapi na para sa Panginoon. So God knows exact timing and exact amount of the grace. Kaya nga alam po ng Diyos yung tamang panahon at yung eksaktong pangangailangan natin sa biyaya. That's why the Proverbs chapter 30, here is the word of Agur. Kaya nga sa Proverbs po, o Kawikaan chapter 30, Proverbs chapter 30, verse 8. Kawikaan chapter 30 verse 8, He prayed like this. siya po'y nanalangin ng ganito. 8 and 9. He really knows his faith. Kaya nga alam niya po yung kanyang pananampalataya. So he really worried if he become too rich, more than he expected, he worried he departed from God. Kaya nga labis po siyang nag-alala na kung siya ay magiging mayaman, malaki yung posibilidad na lumayo sa Diyos. But he also knows how weak he is. So if he becomes a very poor, he will be so depressed and cannot live for God powerfully. That's why he prayed like this. Kaya nga kahit alam niya po na siya ay mahina, kung siya ay naman magiging mahirap, hindi siya makakapamuhay alinsunod sa Diyos. Kaya nga nanalangin siya ng ganito. Verse 8 and 9, would you read? Ilayo mo sa akin ang daya at ang kasinungalingan, huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man, pakainin mo ako ng pagkain ng aking kinakailangan, baka ako'y mabusog at itakwil kita. At sabihin ko, sino ang Panginoon? O baka ako'y maging dukha at ako'y magnakaw at ang pangalan ng aking Diyos ay malapastangan. He knows himself. Kaya nga kilala niya po yung kanyang sarili. That's why he doesn't want to be richer. Kaya nga ayaw niya po na maging mayaman. But he is also afraid to be poor. Ngunit isa rin po, takot din po siya maging mahirap. But when we are ready to handle the money for the Lord, we can pray, Lord, please give us more money to use it for the glory of God. Kaya nga kung tayo maging handa na sa paghawak ng tamang salapi, ating pwedeng ipanalangin sa Diyos na, Panginoon, bigyan mo pa ako ng higit pa. God exactly knows when we need to receive the grace
and how much we need to. Kaya nga alam po ng Diyos yung tamang panahon kung kailan natin kinakailangan yung biyaya po na yun. Let's look at the Ephesians chapter 4. Tignan po natin sa Efeso chapter 4. Ephesians chapter 4 verse 7. Efeso po chapter 4 verse 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit sa bawat isa sa atin ay binibigay ang biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. According to the measure of Christ's gift. Ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. So we receive this much grace because God think we need only this much. Kaya nga nakatanggap tayo ng ganitong biyaya sapagkat iniisip ng Diyos ito na yung sapat para sa atin. God give us this suffering because God think we can endure and we need. Binigay sa atin ng Diyos yung kahirapan na to sapagkat alam ng Diyos na ito yung kakayahan natin na mapagtiisan ito. So we don't need to compare ourselves with other people. Kaya nga hindi na po natin kailangan ikumpara yung ating sarili sa iba pa pong mga tao. There is a funny story. Kaya meron po dito nakakatawang kwento. What's this? Kaya nga ano po ito? Carabao. And frogs. Kaya nga nandito naman po yung palaka. One day, Palaka, look at the Carabao. Kaya nga isang araw po, tumingin po yung palaka dun sa kalabaw. He really got surprised. Kaya nga talagang naman nga siya. He's so big. Kaya nga sinabi niya, sobrang laki niya. Then when he looked at himself, he looks so small. Kaya nga nung tinignan niya po yung kanyang sarili, talagang siya po ay maliit. He wants to become like a Carabao. Kaya nga nangarap siya na maging kagaya ng kalabaw. So he, what do you call it, swallow the air and make it his belly bigger. Kaya nga lumunok po siya ng maraming hangin para lumaki yung tiyan niya. Okay, like this. He said, he asked other frogs, look at me. Am I big? Like a Carabao? Kaya nga tinanong niya po yung ibang mga palaka, sinabi niya, tignan niyo ako, mukha na ba akong kalabaw? No, it's not enough, other frogs said. Kaya sinabi ng mga ibang palaka, hindi pa sapat yan. Really? Then he tried. Kaya nga sinabi niya, hindi ba? Sige, lumunok pa po siya ng maraming hangin. Am I big? Ngayon, No. malaki na ba? Then what happened? Bah! Kaya nga sumabog po siya sa huli. He's a frog, so he just live like a frog. Kaya nga palaka lang po siya. Kaya nga kailangan niyang mamuhay bilang palaka. No problem. Kaya wala pong problema dito. So if we receive the grace as much as God think we need, what's the problem? Kaya nga kung matanggap po natin yung biyaya na binigay ng Diyos, alam po ng Diyos kung ano yung mga bagay na pangangailangan lang natin. So God knows exact time when we have to receive the grace and how much we need to receive the grace. Kaya nga alam po ng Diyos yung tamang oras kung kailan natin kinakailangan yung biyaya na yun at alam din po ng Diyos kung gaano kalaking biyaya yung kailangan natin. Some plants needs a lot of water. May mga halaman po na kailangan ng maraming tubig. But some plants, if it has a lot of water, it dies. Pero meron po mga halaman na pagka binigyan ng maraming tubig, pwede silang mamatay. It's different. Kaya nga may pagkakaiba. And let's go back to Ecclesiastes chapter 11, verse 3. Kaya nga balik tayo sa Ecclesiastes chapter 11 po sa verse 3. If the clouds are full of rain, they empty themselves upon the earth. Kung puno na ng ulan ng mga ulap, ang mga ito sa lupa ay bumabagsak. So it means if we don't have the enough sufferings, we cannot see the grace of God and work of God. Kaya nga ibig sabihin po nito, kung wala pa tayong sapat na kahirapan o paghihirap, hindi po natin agad makikita yung biyaya ng Diyos. Until the clouds is full of rain, God waits. Hanggang sa mapuno po ng ulan yung ulap, doon natin makikita yung biyaya ng Diyos na pag-ulan. But when it is full, it rains. Kaya nga pag ito'y napuno, doon po uulan. This is God's rule. Ito po yung utos o batas ng Diyos. So
Jacob had the 12 sons Kaya nga si Jacob po, meron po siyang 12 anak. who experienced the grace of God. Sino po sa kanila yung naka-experience ng biyaya ng Diyos? The 11th son, Joseph. Yung pang-11 po na anak, si Joseph. Because in his life becomes a full of rain. Kaya sapagkat yung kanya pong buhay ay napuno po ng pag-ulan. That's why it rains. Kaya- He received the grace. Kaya nga nung time na puno po yung ulap ng ulan, dun po umulan sa kanya. Sometimes we have so many problems. Kaya kung minsan po, marami po tayong mga alalahanin. We have troubles in the family. Meron tayong kahirapan sa ating pamilya. We have a financial difficulty. Meron tayong kahirapan pinansyal. Even in the church, we have some problems. O minsan, kahit sa church po, meron tayong problema. But when the cloud is full of rain, it rains. Ngunit kapag yung ulap po ay napuno na ng ulan, ito ay babagsak. So even though it looks like everything stopped and nothing changed, in the cloud, God is working. Kahit po mukha itong walang nangyayari, pero sa loob po ng ulap na yon, kumikilos po yung Diyos. And verse 3, the next part, if a tree falls to the south, wonders, in the place where the tree falls, there it shall lie. At sa verse 3, yung isang parte po na sinabi, at kung ang punong kahoy ay mabuwal sa dakong timog o sa hilaga, sa dakong binagsakan ng puno ay doon ito mahihiga. Think about this. I put this cover on the table. Then where is the cover? Kaya nga pag-isipan nyo po, nilapag ko po itong takip na to. Nasaan po yung takip? On the table. Because I put it on the table. Nilagay ko po siya sa lamesa, kaya nasa lamesa po. Tama po ba? The tree falls to the south, then where is the tree? The south or north? Nalaglag yung puno sa timog. Ngayon, nasaan po yung puno? Nasa timog o sa hilaga? In the south. Sa timog po. Of course. It's we don't need to explain it Kaya nga, napakasimple lang po, hindi na natin kailangan ipaliwanag. because it's very natural and it's rules. Sapagkat ito po yung natural at ito po yung kautusan. The Christian life is like rules, like this. Kaya nga, yung buhay Kristiyano po ay parang kagaya po nito. If we think the worldly things, then our life goes to the world. Kaya nga, kung pag-iisipan natin yung mga makabundong bagay, yung ating buhay ay mapupunta sa sanlibutan. Of course, it's very natural. Opo, normal lang po ito. Pastor, why my heart is getting cold? Kaya nga, Pastor, bakit yung aking puso ay lumalamig? Of course, you don't listen the word of God, you don't pray, you don't join the fellowship, then how can you expect your heart is getting hotter and the desire to save the more losers? Siyempre, hindi ka nakikinig ng mga sermon, hindi ka nagjo-join sa fellowship, paano ka magkakaroon ng kalakasan spiritual? When the tree falls to the south, the tree is in the south. Kapag nabuwal po yung puno sa timog, yung puno po ay nasa timog. So in our Christian life, if we think about the eternal things and the God's work, our life is going to that way. Sa ating buhay Kristiyano po, kung pag-iisipan natin yung mga makalangit na bagay at yung kalooban ng Diyos, yung ating pong buhay ay susunod, alinsunod sa Diyos. But if we look at the worldly things and think about the worldly things more, then our life goes to that way. Ngunit kung pag-iisipan natin ng maraming bagay, makasanlibutang bagay, susunod yung ating buhay sa sanlibutan. So in the 2 Thessalonians, we can compare the three people. Kaya nga sa aklat po ng ikalawang Tesalonica, meron po tayong pwedeng tignan na tatlong tao. Let's look at the 2 Thessalonians. Kaya nga, tignan po natin sa ikalawang 2 Thessalonians. 2 Timothy. Sorry, 2 Timothy. Sorry po, sa ikalawang Timoteo. The chapter 4, verse 10 and 11. Sa chapter 4 po, verse 10 hanggang 11. Would you read? Sapagkat iniwan ako ni Demas na umiibig sa sanlibutang ito at nagtungo sa Tesalonica. Si Crescente ay nagtungo sa Galacia at si Tito ay sa Dalmacia. Si Lucas lamang ang kasama ko, sunduin mo si Marcos at isama mo, sapagkat siya'y kapaki-pakinabang sa ministeryo.
So, their beginning and the end are all different. Kaya nga yung lahat ng kanilang pasimula at sa wakas ay magkakaiba. The Demas preached the gospel with the Apostle Paul in the beginning. Kaya nga si Demas po, nangaral po siya ng salita ng Diyos kasama si Apostol Pablo sa simula. But he goes to the world. Ngunit siya po yung nagtungo sa sanlibutan. The end was bad. Kaya nga yung kanyang katapusan ay naging masama. Look, from the beginning to the end, he preached the gospel together. Ngunit si Lucas po, magmula hanggang sa wakas, siya po ay nangaral ng ebanghelyo. Mark, he didn't want to preach the gospel together in the beginning. Kaya nga si Marcos po, ayaw niyang mangaral ng ebanghelyo sa panimula. But he repent and joined the work of God. Ngunit siya po ay nagsisi at sumama sa pangangaral ng Diyos. So his end was good. Kaya nga yung kanyang katapusan, ito po ay naging mabuti. Why it becomes like this? Ngayon, bakit po naging ganito? Of course, because Demas think about the world. Opo, sapagkat si Demas, inisip niya po yung sanlibutan. That's why even though his beginning was good, little by little his heart getting cold, and finally he goes to the world. Sapagkat nung una, siya ay gusto niya mangaral, pero unti-unti, hanggang sa dumating yung pagkakataon, sumunod siya sa sanlibutan. Mark, even though he make a big mistake, he really want to be used by God. That's why his end was good. Si Marcos po, na kahit yung kanyang panimula ay hindi naging maganda, ngunit nagsisi po siya at sumunod sa Diyos, kaya nga yung kanyang katapusan ay naging maganda. When the tree falls to the south, he's there. Kaya nga kapag yung puno ay nabuwal sa timog siya mananatili. When the tree falls to the north, it is in the north. Kapag yung puno ay nalaglag sa hilaga, siya ay mapupunta sa hilaga. Of course. So if according to what we think and what we focus, our life will be totally different. Opo, kung ano man po yung ating iniisip at kung saan tayo nakatuon, yung ating pong buhay ay babase po doon. Please give me some minutes. Let's go back to Ecclesiastes. Kaya nga, pahantulutan niyo po ako na mag-extend po ng ilang minuto. Balik po tayo sa Ecclesiastes. Verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung paanong hindi mo nalalaman kung paano dumarating ang Espiritu sa mga buto sa bahay bata ng babaeng nagdadalang tao, gayon mo hindi nalalaman ang gawa ng Diyos na lumalang sa lahat. We don't have the verse 4. Verse 4. Let's read it together. 3, 2, 1. Hindi mag-ahasig ang nagmamasid sa hangin at hindi mag-aani ang sa ulap ay pumapansin. So this person always just thinking. Kaya nga yung tao po na to, lagi siyang nagmamasid. He observed the wind. Today wind is not good. Lagi niyang tinitignan yung hangin, yung hangin na to hindi maganda. Then the one day the wind is good. Kaya nga dumating yung araw, yung hangin naging maganda. But he think, later wind can be bad. Ngunit ganito siya mag-isip, maaari sa darating yung pagkakataon, hindi rin siya magiging maganda. So he who observed the wind will not sow. Kaya nga, kung sino yung nagmamasid sa hangin na hindi mag-aani. This man always regards the clouds. Kaya nga, itong tao na to, lagi niyang pinapansin yung ulap. Whether it's good or bad, he always think. Lagi niyang pinag-iisipan kung ito ba'y nasa mabuti na o nasa masama pa. That's why he will not reap. Kaya nga, sinabi po dito, hindi siya mag-aani. It means, even though God give us the chance, if we overthink and always try to make a perfect plans and the perfect preparation, we cannot see the work of God. We cannot do anything. Kaya nga kahit magplano yung Diyos, ngunit kung ganito tayo mag-isip, kahit gustong ibigay sa atin ng Diyos ito, hindi niya magagawa. Naintindihan po? There is one architecture. Kaya nga meron pong isang architect, he designed the house. kaya nga siya po'y nagdisenyo ng isang bahay. He said, my dream is to make a perfect house. Sinabi niya na kanyang pangarap ay magdisenyo ng perpektong bahay. Then when he reviewed the design, this part he doesn't like. Kaya nga nung tinignan niya po yung design o yung disenyo, meron siyang parte dito na hindi nagustuhan. So he changed this part.
Kaya nga binago niya po ito. Later, he changed the other part. Kaya nga dumating yung time, binago niya rin po yung iba. Later, he changed the other part. Dumating din yung pagkakataon, binago niya yung ibang part. And the price of materials increased. So I need to wait. Kaya nga yung presyo ng materyales ay tumaas, kaya sinabi niya, kailangan kong maghintay. It's a rainy season. So I have to wait. Nakita niya na tag-ulan na, sinabi niya na kailangan kong maghintay. So he wait the perfect timing and the perfect plan. That's why after 10 years, still he has a plan. Kaya naghihintay siya sa tamang pagkakataon, kaya nga dumating yung ilang taon, hawak niya pa rin yung plano. In our Christian life, sometimes we worry too much. Sa ating pong buhay Kristiyano, kuminsan, ganito po tayo magtrabaho ng higit pa. Pastor, what if I'm rejected when I invite my family? Kaya nga, Pastor, paano pagka rineject ako ng ini-invite ko, lalo na yung pamilya? I ask it, have you tried? Kaya nga, tatanungin ko po sila, sinubukan mo na ba? I don't try yet. But what if I'm rejected? Hindi ko pa po sinusubukan. Pero paano kung hindi nila ako, i-reject nila ako? What if they hate me? Paano kung magalit sila sa akin? What if they persecute me? Paano kung usigin nila ako? What if I'm sick? Paano kung may kasalanan nung may sakit What if ako? I don't have money? Paano kung wala akong pera? So we overthink so many things. That's why we don't do anything. Kaya nga iniisip natin yung mga maraming bagay, kaya nga dumadating yung pagkakataon, wala tayong ginagawa. When we try, when we really do, we can see how God solved each problem and how to overcome each problem. Kaya nga kung ating susubukan, kung ating gagawin, yung Diyos po yung tutulong sa atin kung paano ma-resolve yung mga problema na to. Sometimes we wait the perfect plan. Kung minsan po, naghihintay tayo dun sa perpektong plano. We are not perfect. Then how can we make a plan perfect? Kaya nga hindi po tayo perpekto. Ngayon, paano ka makakagawa ng perpektong plano? But when we start, God will help us. Ngunit kung tayo po yung magsisimula na, yung Diyos po yung tutulong sa atin. God says, go and preach the gospel. Sinabi ng Diyos na humayo ka, ipangaral mo yung ebanghelyo. But some people always make a plan without without work. Kaya nga maraming tao yung nagpaplano kung anong gagawin nila nang walang salita. Then he cannot see the work of God. Nang sa ganun, darating po yung pagkakataon, hindi nila makikita yung gawain ng Diyos. Let's look at the last verse 6. Tignan po natin sa uling versikulo. Ecclesiastes chapter 11 verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Iasik mo sa umaga ang iyong binhi at huwag mong hayaang walang ginagawa ang iyong kamay sa hapon sapagkat hindi mo nalalaman kung alin ang tutubo, kung ito o iyon o kung kapwa magiging mabuti. We don't know which will prosper, either this or that. Sapagkat hindi mo nalalaman kung alin ang tutubo, kung ito o iyon. Or whether both alike will be good. O kung kapwa ito magiging mabuti. We don't know who will get salvation. Kaya nga hindi po natin alam kung sino yung maliligtas. We don't know how to be used by God. Hindi rin po natin alam kung paano tayo gagamitin ng Diyos. That's why we just do our best in every moment. Kaya nga hanggang may pagkakataon, ginagawa natin lahat ng ating makakaya. We cast our bread into the waters because we believe that we will find it after many days. Ating iniahasik yung ating tinapay sa tubigan sapagkat naniniwala tayo na pagkaraan ng maraming araw, ibibigay ito ng Diyos. Tama po ba? So from tomorrow, we start the Cell Group Bible Seminar. Kaya nga magmula po bukas, magsisimula po yung ating Cell Group Bible When we Seminar. invite the people, we don't know who will get salvation. Sa tuwing nag-iimbita po tayo ng mga tao, hindi natin alam kung sino po sa kanila yung maliligtas. This person or this man or both, Ito we bang, don't know. ito bang tao na to o parehas sila? Hindi po natin alam. That's why we keep casting our bread into the water because we believe one day we will harvest many people. Kaya nga ang kailangan nating gawin, ihasik yung ating tinapay sa tupigan sapagkat pangako ng Diyos, darating yung maraming araw, ito'y kanyang ibibigay. Let's pray together. Tayo pong lahat ay manalangin.